Ayan. Good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Pero shoutout ko na sa ating mga subscriber dyan, mga idol, sa ating mga viewer, ngayon din sa ating mga follower. At syempre naman mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Mapa, Luzon, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At nawa mga idol, nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero siyempre ang paksa ng ating tatalakayin ay may kaugnayan pa rin sa pang-araw-araw nating nakikita sa mga social media, ngayon din sa mga napapanahong issue. Pero Luzon, Visayas, Mindanao naman ang ating target. Dumako tayo sa parting Mindanao na kung saan sa lugar ng Surigao may bumabangon na kulto. Oo mga idol. At yung kulto na yan ay may sarili silang gobyerno. At ayon pa doon sa namiminuno sa kanila, ito si Dato Adlaw, sila raw ay federalismo. Oo, federal government sila. Kaya, at ayon pa sa kanya, paso na raw yung sistema ng ating gobyerno. At sila naman ngayon ang panibagong gobyerno. Ngayon, ang ginagawa nila mga idol siyempre hindi naman ito sang-ayon sa ating pamahalaan, dahil bakit sila maglalagay ng sarili nilang gobyerno gayong saklaw sila ng ating bansa dito sa Pilipinas. Tapos may sarili tayong gobyerno na namamalakad, balak nilang magtatag ng sarili nilang gobyerno. At inumpisahan na nga nila ito. Nagpapatupad na sila ng kanilang mga batas. At ang katunayan, ay meron silang mga establishmento sa lugar nila na di umano ayaw sumunod sa kanilang patakaran, pinadlock nila. Oo, pinadlock. Makikita natin sa mga video na ating napanood, pinadlock talaga. Oo, tapos nung magreklamo yung mga tao na kanilang naging biktima, nung kinakausap na sila ng mga kinaukulan, ayaw nilang pakinggan at paniwalaan ang ating gobyerno. Mismo yung mga pulis na humarang sa kanila sa checkpoint, hindi nila ito kumbaga nire-respeto at hindi nila tinatanggap. At ang sabi pa niya doon sa pulis, organisasyon lang kayo at kami ang gobyerno. At pwede raw silang managot, tanggalin sa serbisyo dahil nga sa kanilang gobyerno. Ngayon, siyempre mga idol, ito mga kapulisan natin na nagpapatupad ng ating batas, hindi naman papayag na pastusin sila ng ganun. Sipin mo, armado sila. Tapos nagpapatupad sila ng sarili nilang batas na hindi naman naaayon sa ating batas. Oo. Kaya nga, nung kausapin sila, nung hepe ng pulis, nag-usap silang dalawa, tinatanong siya nung hepe kung anong batas meron sila at kung saan nila kinuha ito. Meron silang pinapakitang ID, sabi pa niya, basahin mo ito kung ano nakasulat. Siyempre, kung ano man yung nakalagay ito sa kanilang mga policy, hindi naman natin pwedeng tanggapin yun dahil nga, hindi yun recognized ng ating pamahalaan. At nasa bansang Pilipinas sila, at ba't sila magtatatag ng sarili ng pamahalaan o gobyerno? Oo. Isipin mo yun?
Kaya, yung mga kulto na yan na lumalabas, yun ang dapat patikusin ni Ginoong Epifanio Labrador. O ayan ang tunay ng mga kulto. Nagpapatupad ng sariling gobyerno. Samantala ang Iglesia ni Cristo na binabatikos niya, wala namang sariling gobyerno. At ang sinusunod lang ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kung ano ang dapat ipatupad sa loob ng Iglesia na may kaugnayan sa relihiyon at sa paglilingkod sa Diyos, yun lang ang sinusunod ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero pagdating sa mga batas na ipinatutupad ng ating pamahalaan, ay wala tayong nilalabag. Ano yung nilalabag ang Iglesia ni Cristo? Hindi kagaya nito mga kulto na to na talagang tahasang paglabag sa ating batas, sa ating gobyerno. Dahil nga, may sarili silang gobyerno na gusto nilang ipatupad. O, di ba? Ngayon, ang tanong, saan nila hinugot at hinango yung kanilang gobyerno na gustong ipatupad? At saan nila kinunan ng basihan yung kanilang gobyerno? At ang tanong pa, nasaang bansa ba sila? O, di ba? Sana kung meron silang ibang bansang kinaaaniban o wala dito sa Pilipinas, pwede. Maglagay sila ng sariling gobyerno nila. Isipin mo ha, may mga sarili na silang armed forces. Meron silang sariling pera na dapat nilang gagamitin. Na yan ang balak nilang i-implement sa mga darating pang panahon. At ayon pa nga sa kanila, inuna lang nila na magpatupad doon sa Surigao. At yan ipapalaganap sa buong Pilipinas. Di ba? Ang tanong, baliw ba mga taong yan o matino? Di ba? Pero pag kinausap mo naman, kinakausap sila nung matino naman kausap eh. Kaya nga lang, yung patakaran na gusto nilang ipatupad sa lungat sa ating batas. At ginigiit pa nila, sila daw, ang gusto nila kapayapaan. Ayaw nila ng kaguluhan. Kaya balak nilang baguhin ang sistema ng ating batas. Isipin mo yun, yung mga pulis pa ang gusto niyang pasunurin doon sa kanilang batas na gustong ipatupad. Diba? Pero binalaan sila ng hepe na tigilan nyo yan. Biro mo, naharang sila sa checkpoint dahil meron pa silang isang lugar na ipapadlock nila, ipasasara dahil hindi raw nagkukumply doon sa kanilang mga batas na pinatutupad. O, ang sabi ng hepe, huwag nyo munang gawin yan at kailangan malaman ng buong ano yung ginagawa nyo. Ngayon, kung pipilit nyo yan, hindi tayo makakasundo, sabi ng hepe. At syempre naman, siya ang hepe ng pulis, siya may karapatan na pigilin yun. Mabuti na nga lang itong si Tato Adlaw na to, siguro parang hindi natin malaman kung natakot din siya kay hepe o natauhan. Sinabi siya, huwag mo muna ipatupad dyan. Bumalik na kayo. Yung huli nila pag-uusap, pumayag naman. Sige, sabi niya, respetuhin kita. Kaya sabi niya, huwag mo muna ipatupad dyan. Kailangan malaman muna yan ng kabuuan nitong ating at kumuha muna kayo ng sapat na permiso ng para kayo magpapasara. Oh. Ganun. Mabuti naman ka mga at nakinig. Yung si Dato Adlaw na kausap ng hepe. Pero kung hindi, sabi ng hepe, kung hindi kami makikinig sa amin, hindi tayo magkakasundo. Tapos yung kasama nilang babae na di umano, Reyna daw yun, masyadong mayabang. Oo, ang sabi niya pa, dadanak ng dugo. Aamunin pa nila ang ating bansa, ang ating batas, ang ating gobyerno. At kung tutusin sabihin na natin, buong Surigao, hawak nila. O, maghahari at magkakaroon sila ng sariling gobyerno sa Surigao. Federalismo federal Federal Government of the Philippines Yun ang gusto nilang itatag O, sa tingin nyo kaya, at sa tingin kaya nila, kung aarangkadahin sila ng ating mga military para kubkubin sila
May magagawa kaya sila? Maliban na lang meron silang supply o yung tinatawag na reinforce sa ibang bansa. O kung meron silang panlabas na ano, pero kung dito na sila sa loob ng ating bansa, hindi sila po pwede. Kahit pa nga, meron silang kakampi sa ibang bansa o kaalyado, hindi rin pwede na manaig sila. Dahil kasi, nandito sila sa Pilipinas Saklaw ng bansa natin, yung kanilang island, Surigao. Surigao Island sila O Mindanao. O ang Mindanao, bahagi yan ng Pilipinas kasi Luzon, Visayas, Mindanao. Saklaw ng Mindanao, yung Surigao. Yun mga idol. Kaya nga, itong si Ginoong Epifanio Labrador, tira ng tira sa Iglesia ni Cristo na di umano kulto, itong mga tunay na kulto na malapit sa kanila, hindi niya nakikita. O na ito ang dapat niyang batikusin at tirahin. O marahil, natatakot siya na pag yan ang tinira niya, madali siya sakutihin yan. Di ba? Oo, hindi siya pakukundanganan yan. Kung yung mga polis ka, hindi nga pinakundanganan O kaya nga lang, bibilib ko rin sa ating mga kapulisan, ginamit yung pagka-professional. Magamat galit sila at naano sila, hindi sila naging arugante. Oo, tinawag nila yung hepe at yung hepe ang nakipag-usap ng maayos doon kay Dato Adlaw. Oo, kaya yung mga pulis na yun, good job sir. Ayos yung mga ginawa nyo. Hindi nyo dinaan sa marahas na ano yung pangyayari. Ginamit nyo pa rin yung pagka-professional nyo. Marahil kung mag-aakmang lalaban itong mga ito at sila mag-umpisa ng gulo, ay mapipilitan yung ating mga PNP na bakbakin sila. O di ba? Ay kung hindi nga naman sila kumikilos ng masamang pagkilos, hindi rin sila basta-basta ginalaw ng mga polis. O, at saka, nung harangin sila ng mga polis sa checkpoint, hindi naman sila pumalag. Medyo nagre-react lang ng konti, dahil nga, siyempre, kumbaga, gustong ipaliwanag yung kanilang sistema, pinakinggan naman din sila, napakinggan din sila. Kaya lang, nung nakausap na nga yung pinaka-hepe, sabi, huwag niyo munang gawin yung mga bagay na yan. Kailangan yan, mapag-usapan at mapag-anuhan. O, buti naman, sabi na sige, respetuhin kita. O, ganun. At dapat lang naman talaga respetuhin niya yung hepe ng polis dahil yun ang nananagot sa buong area na yun. Oo, siya ang nangangalaga ng tinatawag na peace and order sa lugar na yon, di ba? At sa isang hudyat lang niya, para silang bakbakin ng mga pulis na naroon. Pero ganun pa man, sinalakay na rin ng mga pulis yung kanilang kuta. Oo. At yung kanilang mga pinagkikigiban na dinimolis. Oo, dinimolis ng mga pulis yung kanilang parang mga baraks-baraks, mga Kasi nga labag sa labag sa batas yung kanilang ginagawa. Kakaroon ka ng sariling gobyerno. Biro mo, meron silang sariling embassy. Sabi mo kung may embassy ang Pilipinas, may embassy rin sila. O federal embassy. Isipin mo yun, ano ibig sabihin nun? May sarili nga silang pera Ang tanong, saan papaikutin yung pera? Doon lang sa komunidad nila. Yung paikutin yun. O, di ba? At kung mangangalakal sila sa atin, tatanggapin kaya natin yung pera nila? At ano magiging kapalit nun? Magkano yun sa halaga ng pera natin? O, di ba? Kaya mali yung sabi nung huwag nyo munang pairalin yung ganyan sistema nyo. Kailangan mapag-usapan yan at mapagkasunduan yan. At titiyakin muna natin kung yung nyo ba legal o illegal. Galing din yung hepe. Hindi siya basta-basta padaskol-daskol ng sistema sa Kaya good job sir. Pero gano'n pa man, siyempre, kung kayo nasa batas, kayo ang talaga nasa tunay na gobyerno, marapat lang na ipatupad nyo kung ano ang nararapat ipatupad ng ating pamahalaan. Di ba? Tama? Yun. Hindi ka gaya ni Ginoong Epifanio Labrador tira ng kulto sa iglesia. Hindi naman pala kulto ang iglesia. Sa kanyang palagay lang yun. Itong mga tunay na kulto, hindi na nakikita. Di ba?
Marami na pala naglitawan na kulto sa parting lugar na yan. Oo, at may mga kaalyado na sila. Pero mabuti na lang, habang maaga pa, nasawata na. Oo, hinuli na nga eh. Hinuli na si Dato Adlaw. Oo. Sinampahan na sila ng katakot-takot na kaso sa kanilang mga ginagawa. Dahil may mga nagreklamo eh. Oo, yun ang mga pinadlock nila na establishmento eh. Anong karapatan mo mag-padlock? Di ba? At hinanapan sila ng court order ng hepe. Wala naman silang may pakita. Hindi raw nila kailangan ng court order. Dahil nga may sarili silang gobyerno. Isipin mo yun? Eh dito nga sa atin eh. Bago maipasara yung isang ano eh. May court order yan eh. At nadaan mo na yan sa mga hearing, sa mga ano. Pag talagang ano, saka ipapasara yan. Pag binigyan na ng court order. Eh yung nga hinanap ng hepe, wala silang maipakita oh. Kaya ito mga kulto-kulto na to, nakakatuwa lang eh. Yan mga idol, kaya umiba naman tayo ng topic dahil sa ating napapanood sa mga social media, di ba? Tama? Huwag naman puro na lang kay Epifanio Labrador, although sinusundot natin ng konti. Tulad ngayon, medyo nasusundot siya dahil may kahawig sa sistema niya yung mga kulto. Pinaparatangan niyang kulto ang Iglesia ni Cristo. O wala naman siyang may pakitang patunay. Eh, buti pa yung mga pulis eh. At saka yung mga nagreklamo eh, walang pinapakitang hindi nagpaparatang ng kulto, pero nagreklamo at may ebidensya. O, di ba? Yung hari eh, ay yung reyna-reynahan nila, nung primero, yabang pa eh, tigas eh. Yung bandang uli, iyak eh, ngal-ngal. Kaya nga sabi ng isang vlogger na nagpakita ng video eh, dating matapang, nagsisisigaw, ngayon, sabi niya yun, ngal-ngal, umiiyak. So, tawag siya ng tatay eh. Yan sinasabi nga natin, no one above the law. Kahit sino ka pa, kapag nakalabag ka sa batas, dapat lang na managot ka. Oo, may pananagutan ka. Nilabag mo yung batas. Tulad kay Epifanio Labrador, o hindi man siya demanda ng buong iglesia o sino man sa mga iglesia, may nalalabag na siyang batas na pinahihiral, mananagot siya. Di ba? Yung violation of human rights lang eh, nalabag na niya yun eh. Sa paano paraan? Yurakan mo ng yurakan yung pagkatao ng isang tao at hindi lang isang tao, buong organisasyon, yurakan mo. Di ba? Paglabag na yun sa karapatan ng mga mamamayan na nasa loob ng iglesia. Ang tanong, sino ba ang makakalaban pag nilabag mo yung batas? Di ba ang batas? Kaya kahit hindi nga yung idemanda eh, may karapatan ng mga batas natin na siya'y damputin. Doon dahil doon sa cybercrime na ginagawa niya. Bakit na cybercrime yan eh, nagdadagdak po sa social media. Sinisiraan niya kung sino-sino. Di ba? Kaya nakakaawa lang din ito si Ginoong Epifanio Labrador. Kaya nga sabi ng isa nating kapatid, mabuti pa ang gawin niya habang may panahon pa nga siya, sumuko na siya, harapin na niya yung kanyang reklamo. Huwag na siya magtago, huwag na siyang mag-ano pa. Kasi lalo lang yung pinapalala ang sitwasyon. Di ba? Tama mga idol? Yan, tayo naman eh, nagkukwentuhan lang na may kaugnayan nga sa mga napapanahong issue. Sipin mo, tagal na pala yung kulto-kulto na yan. Kailan lang ito sumambulat. Siyempre, mga mamamayan na naepektuhan yan, talagang magre-react at magre-reklamo. Di ba? At sabi nga, wala kang kaso kung walang reklamo. Pero kung may reklamo, check na meron kang kaso, di ba? Sabi nga nung isa naming kakilalang pulis, sabi niya, walang bawal kung hindi ka mahuhuli. Pero pag nahuli ka, bawal. Bakit ka huhulihin? Bawal nga eh. Di ba? Hindi ka naman huhulihin kung hindi bawal. Yun lang yan eh. Simpleng logic lang yun, di ba? Tama mga idol? Kaya tayo sa Iglesia ni Cristo, yan ang hindi lang din alam. Tayo, hindi tayo mga bayulente.
dapat kung tayo nagkasala, marunong tayong umamin ng ating pagkakamali at humingi ng dispensa o patawad. Hindi yung mali ka na, pangangatwiranan mo pa yung mali mo. So, wala namang mawawala sa'yo kung umamin ka ng pagkakamali mo at alam mo namang mali talaga yung ginawa mo, di ba? O di ba na lang, kung talagang wala kang ginagawang mali at pipilitin ka doon sa mali, eh ibang usapan na rin yun. Harassment na rin yun, paglabag na rin yun sa karapatang pagtao mo. Di ba, paparatangan ka na hindi mo ginagawa, di ba? Mali naman din yun. Kaya tayo mga Iglesia ni Cristo, doon sa sinasabi ni Ginoong Epifanio Labrador, salungat, taliwas. Violente raw tayo, mamamatay tao, kulto, kriminal, siraulo, Iglesia ni Diablo. Yung mga paratang na yun sa Iglesia. Eh, itong tunay na kulto, ba't di niya paratangan? Oh. Huwag yung sabihin hindi na napapanood sa social media yan. Oh, walang lumalabas sa social media na hindi mo mapapanood kapag ikaw merong account sa social media. Dahil dumadaan yan sa ano mo. Yung sa mga YouTube na yan, dumadaan yan sa account mo. Kaya posibleng hindi napapanood ni Epifanio Labrador yung mga nangyayari sa lugar ng Mindanao. O, di ba? O, marahil, hindi lang niya siguro kayang banggain yung mga tunay na kulto. Dahil alam niya, pag yun ang binangga niya, ay hindi na nga siya darating sa batas. Dahil yung kulto na yun, wala nga kinikilalang batas eh. May sarili silang batas. O, di ba? Hindi nga kinikilala nun yung batas natin eh. Yung gobyerno natin eh. At may sarili silang gobyerno. Federal. Oo. Federal of the Philippines. Sige mo yun. Eh, ang alam po, pag federal, sa Amerika yun eh. Diba? Yung kagaya ng FBI o federal. Federal yun eh. Sige mo, dito sa atin, magkatatak sila ng sarili nilang gobyerno, federal pa. Ang tindi, di ba? Oo. Yun dapat, kung ayaw na rin lang sanang sumuko ni Ginoong Epifanio Labrador, makipag-ugnay na lang siya ron. Total, ayaw naman yung patikutin yun, makipag-ugnay na lang siya ron, mag-miyembro na lang siya ron. Di ba? Tama? Oh. Total, ganun din naman eh. Violente rin yung mga yun eh. Oh. Pero sila naman kasi, iba naman ang kanila. Tatatag sila ng sariling gobyerno. Eh, si Ginoong Epifanio Labrador eh, hindi naman siya nagtatatag ng sarili niyang gobyerno eh. Oo, nangahawak pa rin siya sa gobyerno natin. Oo, kaya nga lang eh, palibasa may kasalanan na siya, may nalabag na siya sa ating pamahalaan, ayun na, eh, medyo natatakot na siya. Kaya nasabi nito nating kapatid na vlogger, kung tunay kang matapang, Ginoong Epifanio, bakit mo hindi harapin? Ba't hindi ka lumantad at harapin mo yung patong-patong din na reklamo na nakahain sa'yo? Isipin mo, di ba? Yung nga lang mediation, di pa niya hinarap. Mediation pa lang yun. Oh, kasi alam niya, kung sa mediation na yun, wala rin siyang may pakikitang ebidensya para siya ma-absuelto doon sa isinampang reklamo nung kapatid sa iglesia. Di ba? May papakita niya ebidensya doon. Oh. At sa mediation na yun, tsak, dumating man siya, pumarap man siya doon, walang amicable na mangyayari doon. Wala. Continuous pa rin ang kasong haharapin niya. Dahil ipoporsyo yun. Oo. Tutuloy na yung reklamo sa kanya na yun. Walang mangyayaring ron, amicable. Ganyan. Kaya siguro ayaw na rin niyang humarap dahil alam niya na wala rin namang mangyayari. Matutuluyan pa rin siya. Kaya nga, yun nga, sabi nga ng iba nating kapatid na vlogger eh, nagmimilagro na yung ginawa niyang multo. Di ba? Paano yan? Hinahabol na siya ng multo. Nabanggit ko nga sa mga una kong video eh. Mabuti pa yung original na multo na nagmumulto sa kung saan sa mga abandonadong gusali o abandonadong bahay o abandonadong lugar. Ay mabuti pa yun. Ultimo ordinaryong tao, lalo't mga ghost explorer, hindi natatakot harapin yun. O, di ba? Eh, itong ginawa ni Epifanio Labrador eh, siya na mismo. Yung multong ginawa niya, natatakot na siya. At pati na, yung mga dinadamay niya, doon sa ginawa niyang multo. Medyo
natatakot na rin yun dahil baka magpakita ng gusto yung multo madamay sila. Yan mga idol, di ba? Mga idol natin, mga ghost explorer, ghost hunter, kahit saan abandonadong lugar mo papuntahin yan, hindi yan natatakot. Tutulad nila ni Idol Master Gala. Ghost explorer yon, ghost hunter yon. Si Adventure Ducks, at marami pang iba dyan. Si Boss Rino. Yung mga iba natin mga idol dyan na nasa larangan ng mga ghost exploration. Walang kinakatakutan lugar yan. Kahit na sabihin pang sangkaterba ang mga nagpapakita dyan na kung ano-ano. At kung saan nga may katatakutan, doon yan sila nagpupunta Ayun, ang dinidiscovery nila di ba? Hindi sila natatakot. Bakit? Sa totoo lang, yung mga original na multo, hindi mo naman dapat katakutan At nakalagay naman sa Biblia yan Hindi yan makagagawa ng mabuti at hindi makagagawa ng masama. Pero mga idol, nabanggit ko na rin sa una kong video, sa mga nakaraang kong video, yung mga elemento tulad ng engkanto, yung mga maligno, may kakayahang maminsala yan. Dahil iba yan, hindi yan multo. Ang multo kasi, imahin lang nung namatay na inanyuhan ng masamang espiritu para mapapaniwala ang tao na ang patay ay muling nagbabalik. Hindi kagaya ng mga elemento at mga maligno, hindi yan masamang espiritu na inanyuhan lang. Tunay na masamang espiritu yung mga yan. At yan ang may mga kakayahang manakit. Yun lang mga poltergeist, nanggagaya ng anyo, nananakit yan. Yung tinatawag na double gunner. Bagay, yung mga double gunner, wala namang problema. Parang bahagi din yan ng multo na hindi naman makagagalaw ng ano yan. Pero yung poltergeist, nananakit yun. Nananakit. Lalo at nasa mataas na lugar ka, may piligro, baka itulak ka, malaglag ka. Kaya, tumakbo ka, patalisod ka, yan. Pero yung mga original na multo, na inanyuhan ng masamang espiritu, hindi yan makagagawa na kung ano. Dahil, imahin lang yan. Diba? Tama mga idol? Ganun. Tayo naman, palibasa, nasa larangan tayo ng pagbablog, eto, kwentuhan lang naman tayo Salamat ka pala mga idol ng marami, lalo doon sa mga bago nating mga viewers, sa mga bago nating subscriber. Mga idol, nagpapasalamat ako ng marami sa inyo at kahit sa papano, tinatangkilik nyo rin yung ating video. Kahit siguro walang kakwenta-kwenta itong video natin tumatangkilik pa rin kayo, pero salamat ng marami sa inyo Sinasabayan lang naman natin yung napapanahong issue diba? Tulad ng kay Ginoong Epifanio Labrador, diba? Yan. Kaya napapanahon lang yan, sumasabay lang tayo sa issue. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa inyo. Hindi ko man mga idol mabanggit ang inyong mga pangapangalan, nagpapasalamat ako ng marami. Pero doon sa mga comment niyo sa comment section, may mga bahagi doon na nagre-reply ako at nagpapasalamat. Tuloy nyo na yung mga comment nyo dito sa comment section kung may mga tanong kayo para mababasa natin at marireply natin. May mga nireply na ako dyan, hindi ko lang matandaan yung mga pangalan ng mga nag-comment. Pero hindi ko man kayo mabanggit isa-isa mga pangalan nyo. Salamat ng marami sa inyo. At dahil nga, kung wala kayo, wala rin tayo dito. Diba? Ganyan lang naman tayo mga vlogger Pag walang viewer, walang kwenta yung vlogger. Diba? Pero gano'n pa man, nagpapasalamat pa rin tayo dahil nga sa inyo. Lahat naman ng dumating sa taas sa pamamagitan ng pagbablog na ganito, nag-umpisa yan sa mababa. Kaya nagpapasalamat ako kahit pa paano mga idol. Medyo tumataas na rin ang ating viewer, tumataas na rin ang ating Dati, pinakamataas ko na, 100, 200, di ba? Pero ngayon, salamat ng marami at napadagdag kayo. Kaya malaking utang na loob sa inyo to, sa pagtangkilik nyo. Pero, tayo naman nagkukwentuhan lang sa mga bagay na may kaugnayan sa larangan ng
social media at sa ating mga kapaligiran. O paano? Ha? Mga idol, ito pong muli ang inyong lingkod, si Poyet, ay pasamantalang nagpapaalam sa mga susunod na video natin ay muli tayo magkita-kita. Ha? Paano? Ha? Hanggang sa muli, kung meron kayong comment, lagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin. O ha? Paalam!